Good day, narito kami sa ah, sa Kalinawan Cave. Ayan, napakaganda ng view dito. Ayun, napaka malamig dito ang hangin. So dahil marami siyang mga puno. Ayan yung pangalan ng cave. Ayan, Kalinawan Cave, Tanay Rizal. Ayan. So mamaya papasok tayo sa kuweba, no? First time natin pumasok sa kuweba. So talagang nakaka-excitement talaga pumasok doon kahit dahil nga first time natin. So yun, tingnan natin sa loob. Ayan na po, papasok na po kami sa cave. Ingat lang po. Ay! Naka. Against the light yung ano ko. Ay, Hindi naman putik yun eh. Grabe, this is the base, diba? The best in the west. Best in the best. ano mo yan dito? The best in the west. Okay, group picture po. Stay lang po kayo dyan. Team to. It's Kalinawan. Kalinawan. Water here. And then it has 5 layers po, no? But optionals lang yung 3rd, 4th, 5th. So we will visit the 1st and the 2nd layer po. So different pacing po siya, no? So yung Wow! area or settings in a different kinds of local and international TV series. No? So mga local TV series, we have the Amaya Bagani and Zuma, Galema, Once Upon a Time, and so on, marami pang iba. So more than 2,000 production films. And then international si Jackie Chan. More than Dito? 2,000 production films na nakapag-take or nakapag-shoot. Nakapag-record ng films. Jackie Chan? Yes. Si Jackie Chan way back 1980s pa yun. Ano? So, Anong movie? Superfly One Operation Condor. So, ito yung area na na-feature doon sa kanila. Yes, long time ago. Hindi pa ako Picture mo muna kayo dito sa Okay, area po. sige. Dito po kayo sa area po. Atras muna. Mag-picture Dito muna po tayo. kayo. Sige. Ingat lang po, madulas. Ingat. Andito ko lang. So yun guys, may mga... Yung glitters na nakikita nyo, fake glitters lang yan. Hindi glitters na. Ito yung mga natural. Okay. Yung nandun. Ano po yung dito? Okay. Wala sir, mag-shooting area lang po siya. So, good thing para di ko tayo, yung sa TV way niya para sa yung mga kawagay. Hindi sa ganun kahirap eh. Ito mga glitters lang ito na ano. Glitters lang po yun sir. Or botanical garden. Tingin nyo po sa mabuti yung artificial at saka yung natural. Okay, so these are the rock formations what we call stalactite. Kung nakikita nyo, yung those rock formations are hanging from the ceilings. So ayan po. No, because of the yung pag-travel ng light in prison, because there's a way, kaya naging rainbow siya. Okay, so stalactite po inasasilbi natin, so it comes from the moisture of the rocks. You know? So every time po na tag-ulan is the only time that we can see droplets or driplets of waters here inside the cave because it is classified as dry cave. So meaning to say there's no water here, but during rainy season it produces moisture po. And that is the only time that we can see an active formation of rocks. Okay, so once the water drops into the ground, it will become another rock formation, of course, the stalagmite. Okay, so from the word itself, for you to be familiarized about the two, okay, stalag from the word itself, stalag C, it can be found at the ceiling, stalag G, it can be found or formed in the ground. Okay, the stalactite and the stalagmite. And then once the stalactite and stalagmite join, no, it will become this huge column. Okay, so there are previous people who are studying inside the cave. So those scholars or talagang mga scientists who studied a lot about cave. So they said that in every 10 centimeters of rock formation here in Kalinawan Cave, it will consist or take 100,000 years. So uncertain yung details kung ilan how many years kasi nga po
At if there is a water inside the cave, doon na nagkakaroon po ng formation. So dahil nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa ating climate, no? So minsan nalalesen pa Kahit yun. maulan, bagyo, hindi pinapasok. Pag maulan, bagyo, minsan hindi naman kami directly affected, we can tour here. No? But when it's very serious matter na ay no way na. Okay? But yung cave natin is very napaka-strong na. Alam niyo kung bakit po. Kasi every time na nagkaroon ng bagyo, during the war, yun, that is the only thing talaga. May mga part tayo na Ay, may mga paniki. Kaya, Okay. So those are fruit bats. Okay. So the other one is the insect bats. Okay? So marami silang pinagkaiba ano? nila yung katawan. So pag medyo payat at medyo brownish, May medyo light iba't ibang klase. ayan, that is insect bat. Medyo maliliit lang. Pag medyo matataba at Namamagat ay, lang sorry kapatid. Medyo ganyan yung mata nila umiilaw. Those are fruit bats na. Nagat na. Okay. Sorry for this picture ulit dito sa tinatawag namin grotto. Mukha siya Ay, maganda nga. Oo, sige. Yan. So, pag tinanggal yung ilaw, pakitanggal mukha siyang Mama Mary. Ingat lang, madulas. Okay, so before we go to the cemetery, let me remind you once again, medyo makipot, daan, yan. It's getting narrow, the ceiling is much lower. Ano kayo, careful. Always keep watching your head. Mga dinig yun. Steps natin. And then, before we hold or i-balance natin yung sarili natin sa mga rocks, just make sure na walang crystals. Baka mamaya akala natin, yung hinahawakan natin is bago lamang. Pala may crystals. So, for your information, meron na po tayo cave conservation code. And one of the sanctions is yung punishment natin or yung penalty once you damage the crystals. Include information of natural crystals. You can take a picture na lang po instead of standing there kasi it's prohibited na. Bawal na po kasi preserve. And as you can see and you notice, may mga part po na it's no longer shining na po. Like for example, itong mga to, unlike ito meron pa. So non-active na kasi informations or hindi na po siya nagtutuluan ng moisture, hindi na siya nababasa. So tuyot na siya. But unlike itong mga to is still po nababasa pa siya, kaya active pa. Okay. So, let's go na po, may invite you everyone. Singer 5. Iwan lang dito na. Apo. Yan po yung mga bawal hawakan. Bakit po siya bawal hawakan? Acidic po kasi tayo mga tao. Okay. Kapag nahawakan natin, may posibilidad na sila masira, mamatay, or mapigilan yung paglaki nila. Natural to, hindi Natural katulad. po. Hindi katulad yung una doon. Apo. Malaking difference ng artificial sa natural. Kasi yung artificial, malaking difference. Sir, ulo, your head, careful. Kuya dyan, yung ulo mo. Madulas, ay sorry. Apo, ingat. Okay lang yun, sir. Okay lang. Apo, basta wala yung natural crystal. Okay, careful. Ingat lang. So, nandito na kami sa pinakamalalim na... Second layer. Anong tawag dito sa second So, layer? layer, yung 80 to second layer 90 po, ayan po, parang tayo nasa kanan as you can see. Tire. It's 89 below the ground. Amazing. Wow. Creation of God. Oh, ang ganda. Okay, ingat sa taas. Julo, julo. Julo, julo. Pahirap ng ano dito yung... before it's passable and for those tourists na gusto nila ng extreme na adventure experience, here is where we offer this area. But I'm sorry to tell you that the area is no longer open to the tourists. Okay, as per the DENR and together with the collaboration of the OD Department of Tourism, okay, they advise us to preserve and close this area intended for the living animals, yung mga bats natin here. Kasi as you can see naman, we can visit all parts of the cave, but dapat meron tayong at least
particular area intended for that animals. Kasi remember, we are all intruders here. That is the cave is their habitat. No? So nadi-disturb na natin sila. Wala na silang peace of mind. So instead of that, dito tayo sa ECP. Don't worry, same route lang naman yan. And if you want to experience yung ating adventure, mamaya offer ko na lang ng other areas. Okay? So let's go. May makikita kami. Ingat lang kayo, ingat. Oo, dati like this. Maliit. Yung sobrang maliit. I've been before. Ayun, maliit. Mas lalong maliit. Mag-ipag na naman dada. Aray. Hindi na lang may ano. Ingat po. Ingat tayo. Yan, kaya may helmet, di ba? Kaya, Oo nga po. it's a good protection. For safety. Kung walang helmet, baka may bukol. Oo, may oh, palit ng palit Ate, siya. Ay, wala ba talagang may mga ilaw tayo dito? Or may Wala po kaming kuryente. Nasa ano ng sun? Or Ay, wala po. Zero visibility talaga second ano layer. nga pala? Okay, ingat. Ingat sa taas, ulo. Hindi kasi konti lang pumapasok ng tubig. And unfortunately, it's no longer active. Hindi na po siya nababasa. Kaya talagang very small na lang siya. Manipis na. Yan. And these are the results when you use fire inside the cave, no? It leaves stains. No? It leaves stains sa ating mga bato. Kaya hindi po tayo talaga allowed gumamit ng torch, candle, and lamp. May nagamit na po dito ng gano'n. Before, kasi wala pa naman tayong flashlight or LED. Kasi long time ago, di ba, may mga tinilahan inside the cave. The old people used fire inside the Oo, cave. yung mga dati. So, it's lipstick. Or why? Kaya ako mapansin niya, medyo may dun na yung mga bato. kasi na ano siya, Gawa ng usok. nung mga ano, dati, no? Dati. Gasera. Kandila, sunog. Yan. Ops, ingat sa taas. Ulo. Ingat tayo. There's a water. Ah, The may... water from the mountain. I think. Sa baba, Ito yung tubig. Bakit puti siya, te? Aba, ganun po talaga. Oh, kasi magiging bato siya ulit. Ulo. Magiging bato siya ulit. Ganun. Kaya siya iba-ibang kulay may. Minsan may kulay brown. Kasi yung kulay ng lupa, mahawas po. This is my first time. Yung brown. Anong meron po? Dead na po siya. Ah, okay. Ingat sa taas. But surely, guys, Juro. Kanina meron dito sa area na. Snake and ladder. Dati may pumasok dito or wala? Wala po, sir. Ah, hindi Dead kaya. na po siya, dead. Kuya, dyan hindi siya pwedeng ano, mapasukan ng tao. Puro dead. Maliit. Ingat ha, ingat. Careful your head, sir. Grabe, kailangan Ingat, natin ingat. pumasok na Kanina nakayuko na to, talaga. may snake. Ha? Kanina. Kanina? Nagbulabog yata kanina, kaya lumabas. Pero maliit lang naman. Galit lang ho. At saka nakakuha rin naman. Yes, it's given po kasi habitat nila to. Ay, nakukuha naman yung mga Ako ganun. naman po, nailabas naman sila. Ayun. Kanina meron. Pero ngayon wala na. Ito ang ganda niya. Nabulabog eh. Nabulabog. Ito po, ano to, natural niya na. Those are crystals yan. Natural crystal. Ang ganda, natural crystal. Malayo ko ba tayo? Malapit na po tayo sa exit ng Mga 3 hours. 3 hours? Siguro mga less than 200 steps mo lang yun. Yung dadaanan na. Anyway, guys, encourage ko muna kayo na please turn off muna yung light. Sorry for the Turn off video. the light. Cut mo na yan. Kalinawan. But in reality, there's no linaw. There's no clear. Kalinawan means clarity or clear. Yan. So there's no linaw.
why they called it Kalinawan if it's dark inside the cave? Instead, dapat tinawag na lang nila dito is Kadiliman. or dark cave. So, do you think who will enter this cave if that is the name of the cave? No? So there's a story behind Diyan tayo that, galing kanina. behind that name, yung Kalinawan. So it was discovered year 1901 by Chodo Lapiging and Felipe Matalino. So they were informer of guerrillas during World War II or during the Japanese, during the Spaniards colonization, no. So the cave itself used by the Japanese for about 2 months. So they used the cave as their camp and hospital during the World War II. But prior that, why they called it Kalinawan, the American and then the Katipunero used the cave as their meeting place, conference room, and secret passage. It has a connection going to the other dimension or other part of the province in Montalban, Rizal. Oh, it's flying. According to Felipe Matalino, he traveled from here to Rizal, Kalinawan, came going to Pamitina Cave in Montalban, Rizal for about 10 days. So he used rope as a markers in different passages, no? Even. And then, for some reason, they used the cave as a secret tunnel or tunnel passage because during the Spanish colonization, we Philippine experienced tawag dun, parang unforgettable moment or experience kasi we under colonization, they are very cruel. So together with the Filipino soldiers and the American, so they used the cave to talk there about their plans, agreements. So they used the cave as their very talagang memorable. So dito sila nag-build ng mga plans. Dito sila nagkaroon ng arrangement and pagpaplano hanggang sa nagkalinawan. Okay. No? So kaya siya tinawag na Kalinawan. And then for some reason, iambag din po sa kanyang history is yung pag-stay dito ni Macario Sakay for about 6 years po. Okay. The last Katipunero po si Macario Sakay na nag-establish or nagtatag ng Katagadugan. No? So sa Di Macario Sakay. And then, yun nga, if you want to see or to watch the last Katipunero Eyewitness, Cara David, yun, pwede nyo i-check on internet. Hindi, kumukuha lang ako ng ng lakas para masabi ko yung gusto ko sabihin. Sorry for topping you. Okay, so that is the short history of Kalinawan Cave. If you want to see more details about the cave, you can browse or click on Google naman. Naka-index na yan doon. Kalinawan Cave history. So let's... May challenge tayo dito, guys. So, in that part po, very talaga narrow na siya, no? Very tight hole. You need to get through without hitting any part of your body. So once you hit, it means that you are not sexy. Pasensyahan tayo, sexy way, judgmental way. Okay, I don't want to be sexy, so that's... Ingat po, ulo ha, ulo. Paulo mo. Ulo ha. Ulo mo. Ingat lang yun po. Sige na. Wait lang. Pinukuha ko pa yung Yoko. Yoko. Yoko lang. Yoko. Anak naman. Dito may tigil Yoko lang, yoko. Upo na lang. Grabe, kailangan talaga natin umupo para makapasok talaga Kasi kung dito. hindi Kasi pag hindi, untok-untok ang ulo. hindi tayo yuyuko, mauuntog talaga tayo. Ayan, may tubig konti. Wait. Ingat lang ha, madulas. Ingat sa unahan, mababa mo to. Ulo. Pero yung nagpalda, parang pupunta tayo dito. Diyan. Kasi na po. Ingat. Ayun. That's what I like about you. You just slow plan, just go. I like it. Ay, pabalalaman mo din yan. Even my friends in Canada are always saying, sobrang Nabibigil ako. Wait. Tama po yan. Dapat po talaga nagtatanong ang mga tuloy.
para may interaction. Pag nag-exchange tayo ng mga ayos na Nagkasalita ka nung gusto dito. Talaga, mismo talaga. Kaya nga po. Grabe. Grabe. Pala kita nung meron na sabi. Di ba? Ako di ko alam to. Stop the war. Makinig. Stop the car. Ayan. So, welcome to the ending part of your second layer. Okay. So, that area will lead us to the third, fourth, fifth layer. However, this is the ending part or the exit of the second layer. So, yung ating exit talaga is located here in our second layer. So, those areas are optionals only. Ito po, that is not included in your third package na po, kapag ng third, fourth, fifth. But it doesn't mean na kapag ng third, fourth, fifth may additional or another entrance fee and ESP. So, it's about a contribution po yun, no? For the two tour guides. So, ayan po yung income namin na malinaw in a day. Kasi yung binabayaran sa taas is centralized. Hindi directly napupunta sa amin yung tour guides. No. Okay, so yung third, fourth, fifth, kaya siya optional, although nai-inform namin sa tourists during the orientation why it's dapat natin siya i-visit or bakit siya optional, ganito po yun. So there are times po na hindi siya open. Like for example, during rainy season. So yung water level natin doon ay umaabot hanggang ganito yung water level during rainy season. No? And mag-subside man siya, hindi po siya ganun kabilis ang process para matuyo. No? Imagine, hindi siya nasisinaga ng araw. So there's no chance para matuyo. Make it dry easily. Okay, so balik, ngayon po, putik yung area and madulas. In the third layer, you need to make a squat position or duck walk. Kasi may ganito kababa. And then in the fourth layer po, talagang plank na tayo doon. Plank, baby crawl. And much worse thing po kasi yung area po natin, yung area natin is maputik hanggang dito po yung putik doon ngayon. Yan. So you will enter like a fairies and then you will come out like a warriors na. Papasok ang diwata, labas ka madirigma. Ganun. Pwede po magtanggal. Magsasaka. How long? Yung long natin is about, siguro mga lang naman siya, mga less than 200 meters, mga less than 150 meters. Yung pag-stay naman natin doon siguro mga 15 to 30 minutes. It depends sa pacing. That is a spider. Kalahi ng spider. Ibang form. Don't touch it, boy. Fish, guys. Okay. So, ganun nga. Tourist na yung tinatanong namin. Kuya RG, anong experience mo pagpasok sa Kalinawan Cave? Yun nga, di ba, unexpected yung pagpasok natin dito. So, first time after a long years kasi tagal na yan. So, ayun na nga, madilim na makipot. So, best experience for me. Best experience. Thank you. How about you? Hindi na. Ah. Experience ko. Siyempre, first, nung parang viewing pa lang is sabi ko, I don't like to go there. Kasi, bukod sa siyempre, madilim cave yan eh. Parang feel ko hindi ako makakahinga. Kasi meron ako parang fear sa mga sisikap sa madidilim na lugar. Pero nung talagang kailangan, sabi nila nung kasama namin is face your fear. Talaga, kaya ayun. Sumama na lang ako. Yung masasabi ko, 10 out of 10 talaga. 10 over 10. Wow. So, natin yung tatanungin kasi grabe itong batang to talaga. Explore talaga siya. Tingnan natin yung ayun, sa paa pa lang niya, ang dumi. Ayun. So, si Ate Queenie. Anong experience mo, Ate Queenie? The best among the rest. Tapos, May takot. Kasi medyo may masisikip. Kailangan mo gumapa, kailangan mo yumuko. Lagi ako nauunod. So, tsaka yung balikat ko lagi natatamaan kasi nga magas daw. Pero the best siya kasi madilim siya pero maganda. Daming lesson. Oo Tsaka nga. ate ko, ang putik. Ang putik nga, ayan, tingnan yung mga Sira na yung sapatos. sa mga sapatos namin. So, Kakabili pero kakatakot siya pero napakaganda na memory. Ayan. Si Kuya, so Same time masaya na ito yung mga nila, mga helmet. Ayan. Maraming helmet sa mga, ayan.
experience ko talagang yun, katulad din sa kanila na unexpected talaga na excited talaga na makikita natin na yung papuntang palabas na siya, talagang pakipot ng pakipot yung yung daanan. So kailangan natin na parang gumapang na para makalabas tayo, maputik pero napakaganda na na yun nga experience. So dahil nga sa first time namin na pumasok sa Cueva, no. Ayun, Artista na. ayun si Kuya Gia naman, ayun yung isa po nilang kasama. yung malakas yung malakas gumapang talaga kahit putik, inaano niya yan. Walang arte yan. Andun si Kuya Jan kasama namin, kaso meron dyan pinunta, may ginagawa. So yun guys, thank you. Bye-bye! Bye bye. See you next vlog.